Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, "Nagsisi ako," patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, "Dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos." Tumugon ang Panginoon, "Kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, 'Mabunot ka at matanim sa dagat,' at tatalima ito sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Sama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Kamusta po kayo? Sinong nasalanta? Wala naman, sa awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagdasal natin pa rin, hindi man tayo ganon naapektuhan dito sa Maynila, pero sa mga probinsya, kailangan nila ng dasal. Pagdasal natin sila. Kung wala tayong maitulong na pinansyal o material, pagdasal natin sila. Alalahanin natin sila. Salamat sa Diyos, ligtas tayo, pero tayo pa rin ay lalapit sa Diyos para naman sa mga nasalanta. Sa ating ebanghelyo, inilahad ni Jesus ang malungkot na realidad ng buhay. The sad reality of life. Sa buhay daw, hindi mawawala ang sanhi ng pagkakahulog sa kasalanan sa mundo. Yan ang malungkot. Talagang hindi mawawala ang pagkakasala. Hindi mawawala ang sanhi nito. Sa madaling salita, sadyang may mga tukso at may kasalanan sa mundo. At mas nakakalungkot, ito ay galing sa tao. Ang tukso galing sa tao. Ang kasalanan mula sa tao. Kaya nga, ang sinasabi ni Jesus sa mga tao na nagiging sanhi ng kasalanan ay mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Imagine mo, ang gilingang bato ilalagay sa leeg mo. Tapos iahagi sa dagat, saan ka mapupunta? Di sa ilalim ng dagat. Iyan ang mangyayari sa mga taong nagiging sanhi ng pagkakasala o nagiging sanhi ng kasalanan. Itong malungkot na realidad, kahit nagsusumikap kang magpakabuti,
kahit ikaw ay nagpapakabait, may mga taong magiging sanhi ng ating pagkakahulog sa kasalanan. May mga taong magiging sanhi ng ating pagkakasala. Kaya nga ang paalala ni Jesus, mag-ingat kayo. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-ingat ka. Ba't parang binabantaan mo, di ba? Paalala lang, no? Mag-ingat. Sadya talaga, no? Minsan, di ba, kakalabas mo lang na simbahan, o mamaya, di ba? Pag uwi ninyo, paglabas nyo na simbahan, hindi ka pa nakakalayo. Meron ka nang makikitang kumari mong chismosa. Yan. At dahil makatiri ng dila mo, talagang lalapit ka. No? Kasi simba mo pa lang, no? Nagpapakabait ka, pero meron talagang tukso. Di ba? Nangyari ba yon? Ha? Umikot ka. Ha? Daan ka muna dito sa sa Divisoria. No? Kahit na lumayo, makaiwas ka lang sa tukso. Di ba? Minsan kakaserve mo pa lang. O, paglabas mo, may nang asar sa'yo. At dahil inasar ka, sinapak mo. Di ba? Yun talaga no? Ang hirap. No? At sa panahon ngayon, maraming ganyan. Yung mga taong ipoprovoke ka. Kahit wala kang ginagawa o wala kang intensyon na masama, kung hindi ka mag-iingat, talaga, papatulan mo. Talaga, magkakasala ka rin. Ay, hindi lang po yan para sa inyo. No? Hindi ako nagmamalinis, ganyan din naman ako. Kakatapos ko lang ng misa, ayan, meron akong haharapin na manloloko. O di anong sagawin ko pag manlolokong tao? Timonang, ka makasagot, di ba? Di ba? Tapos iinit ulo ko. Di ba? Kung makakasalita ka ng hindi maganda, no, talaga no, may sanhi talaga ng pagkakasala. May taong sanhi ng kasalanan. At anong sabi? Mabuti pa sa kanya na lagyan ng gilingang bato ang kanyang leeg at itapon sa dagat. Hay, ang hirap malungkot na realidad. Iyan ang dahilan kaya sinasabi sa unang pagbasa, sinasabi ng aklat ng karunungan na dapat tayo ay maibigin sa katarungan. Sabi nyo nga po, maibigin sa katarungan. Yung katarungan na tinutukoy ng aklat ng karunungan, ibig sabihin, maging makatwiran. Maging matuwid. Yan ang ibig sabihin ng makatarungan. Ikaw ay makatuwiran. Hindi nangangatwiran. Ha? Makatuwiran. O matuwid. Gaya ng mungkahi ng aklat ng karunungan, maitaimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Ibig sabihin, sa panahong tayo'y natutukso, sa panahong tayo'y magkakasala, kapag may taong gusto tayong mahulog sa pagkakasala, isipin ng Diyos. At taos-pusong hanapin siya. Mahirap ito. Mahirap. Kaya nga aklat ng karunungan. Book of Wisdom. No? Kailangan maranasan mo muna. Hindi ito basta-basta natuturo. Nagagawa mo ito base sa kayong karanasan. No? Parang ganito. Halimbawa, meron kang kaibigan. Meron kang kaibigan. Yang kaibigan mo, madalas manloko. Madalas manloko. May kaibigan ba kayong ganon? Yung lagi ka na lang niloloko, uutangan ka. Tapos, sasabihin, babayaran ka sa makalawa. Tapos hindi mo makikita sa makalawa. Diba? May kaibigan. Halimbawa, may kaibigan kang manloloko. Niloko ka. Ano mararamdaman nyo? Magagalit. May inis. Ano pa? Mapapamura? Ano pa? Ano yung mga masasabi ninyo? Well, maiintindihan natin kung ba't ganyan ang reaksyon ninyo. Yung iba nga napapamura pa, hindi ba? Pero kilala mo siyang manloloko. At alam mong ikaw ay niloloko.
Anong gagawin mo? Kapag ikaw ay niloloko, hahanapin mo ang Diyos. Magagawa mo ba yon? Ha? Kapag ikaw ay niloko, hahanapin mo ang Diyos. No? Kaharap mo, nangangatwiran, nagsisinungaling, nagpapalusot sa iyo. Alam mong niloloko, kaharap-harapan. Mahanap mo bang Diyos? Sa totoo lang, mahirap. Mahirap kasi ang unang tatakbo sa isip mo at unang mararamdaman ng puso mo, ano? Kasamaan din. Diba? Kasamaan din sa isip mo, mangya ka talaga, di ba? Sa puso mo, manda ka talaga sa akin, di ba? Pero ang sinasabi ng aklat ng karunungan, sa mga panahong ganito, hanapin mo ang Diyos para makaiwas ka sa kasalanan. Kasi kung hindi ka iiwas, talagang magkakasala ka. Yung niloko ka, anong gagawin mo? Ay, iswasapakin mo na. Niloko ka, anong gagawin mo? Ay, mumurahin mo na. Yung niloko ka, ay, naku. Diba? Pero ang sinasabi, hanapin mo ang Diyos. Pag nakita mo na niloloko ka, nangangatwiran pa, isipin mo na lang. Ang hirap isipin, ano? Hindi ko rin isipin kung paano isipin. Iisipin mo, no? Ginagawa niya ito para mabuhay. Maisip ba natin yon? Mahirap. Kaya nga ako, na ginagawa ko, tahimik na lang. Tahimik na lang muna ako. No? Sa totoo, apektado rin ako. Tahimik. Kung hindi mo kayang maging mabuti, tumahimik. Kasi ano mangyayari? Ikaw ay magkakasala. Ikaw ay magkakasala. Ito ang malungkot na realidad. Kahit anong pagpapakabait mo, may mga taong magiging sanhi ng iyong pagkakasala. At alam nyo, ito yung sinasabi ni Jesus. Kaya kapag meron kang nakitang kapatid mo na may ginagawang masama, nagkakasala, pagsabihan mo. Pagsabihan mo. Alam nyo, hindi po ako nahihiya na magsabi kapag ang isang tao may ginagawang pagkakasala. Yun nga lang, kadalasan, nagagalit. O, diba? Pag sinita mo, oy, huwag ka nagmumura. O, pag pinagsabihan mo yung mga ganyan, galit pa. Diba? Pag sinabi mo, oy, huwag ka nagsusugal. Pag pinagsabihan mo yan, diba? Alam ko mahirap, pero iyon yung dapat gawin eh. Bakit kailangan gawin yon? Para wag kumalat ang pagkakasala. Marami kasi sa tao, hindi na alam ang kanilang ginagawang kasamaan. Alam nyo pa po ba ang kasamaan? Hello? Alam nyo bang masama magsugal? Hello? Opo, pero pagka meron akong ibibless na patay, nakikita ko kayo doon. Hindi ba kayo yon? Hindi ba kayo yon? Okay, sige. Buti naman, no? Minsan ganun eh. Alam nyo bang masama magsinungaling? Totoo. Bakit nung may naniningil sa inyo, sabi mo sa anak mo, sabi mo, nak, wala ako. Alam nyo ba masama magmura? Bakit pag nagugulat kayo, napapamura? Hello? Di ba? Madalas ganun eh. Hindi na natin alam na yung ginagawa natin ay kasamaan. Anong gagawin natin? Oy, Father, libangan lang naman yung sugal. Piso-piso lang. O, di ba? Nangangatwiran pa. Piso-piso pero bukas walang pangsaing. Ha? Uy, Father, no, white lies lang naman yon. Ay, kinulayan pa ang kasinungalingan. No, kahit pink lies pa yan, kasinungalingan pa rin yan. Ha? Yung pagmumura, expression ko lang yon. Ay, wag ganun. Ang dami-daming ibang salita na pwedeng gamitin. Bakit yun? Diba? Madalas ganun eh. Hindi na natin alam na ginagawa natin ay mali. Kaya ano? Mahahawa natin ang iba. Nagkakasala na rin ang iba. Tamo,
Pag nagmura ka, anong gagawin? Mumurahin ka din. O di dalawa na kayo na nagkasala. Di ba? Pag nagsugal ka, nagyaya ka magsugal, ikaw lang ang gusto sa una, sa huli, isang barangay na kayo na nagsusugal. Oh. Ito yung sinasabi sa atin na malungkot na realidad. Kaya kumakalat ang kasamaan kasi walang taong naglalakas loob mangaral ng kabutihan. Mga kapatid, sadyang sa buhay may nakapaligid na kasamaan at hindi ito maiiwasan. Ngunit, makikita lang natin na ito ay mali, ito ay masama kung tayo ay maibigin sa kabutihan. Kaya kapag may banta ng kasalanan, huwag matakot na ang tao ay pagsabihan. Amen? Amen.